Sa ulo ng mga nagbabagang balita, iba't ibang sektor sumugod sa labas ng DPWH Capiz, Bulacan para tulisain ang malawakang korupsyon sa flood control project. Ambulance at fire trucks nag-ingay. Pag-ulang naranasan sa Santa Ana, Cagayan na dulot ng Super Typhoon Nando, mas lalo pang lumakas. Gulo sa pagitan ng ilang grupo at pulis sumiklab sa Ayala Bridge. Mahigit 30 ang sugatan at nasa 17 ang hinuli. Mainit at maputik na labanan sa larangan ng volleyball sa intramurals ng Paralang di Turay National High School, nagtagisan ng galing ang grade 11 at grade 10. Ilang artista nakiisa sa protesta kontra korupsyon. Magandang araw! Ito ang Balitang MB, Mata ng Bayan, Boses ng Katotohanan. Ako si CJ Samantha Nicolmong, ang iyong tagapag-ulat ngayong araw. Ulan natin ang balitaan sa kabi-kabilang pagkilos laban sa mga anomalya sa flood control projects. Dinaan naman sa protesta at pag-iingay ng ilan sa mga Bulacan ang galit sa mga kontrobersyal na proyekto kontra baha, lalo na't isa ang Bulacan sa mga lalawigan na may natuklasang anomalya. Live mula sa Malolos, Bulacan, Fiona Jo. Ka-MB, halo-halong sektor ng mga kabataan, magsasaka at maging mga tao ng simbahan ang nagdaraos ng rally dito sa Malolos, Bulacan kanina. Hindi mapigilan ng matinding sikat ng araw at pagbuhos ng ulan kalaunan yung pagpapayag nila ng kanilang pagkadismaya sa nangyari ngayon sa bayan. Opisina ni na dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara at ng assistant itong si Bryce Hernandez. Magsasaka at kabataan at ang nagpupuyos nilang galit sa malawakan at sistematikong korupsyon na nagre-resulta ng palpak na flood control projects sa lalawigan. Patay sa datos ng Malacañang, Bulacan, ang may pinakamaraming proyekto kontra baha sa nakaraang 3 taon, pero giit ng kilusang magbubukid ng Pilipinas, hindi sapat sa mga kontraktor lang at ilang opisyal ang mananagot, lalo't napakalaki ng pinsala idinulot ng mga nagdaang pagbaha sa sektor ng agrikultura. Ginagamit ang posisyon para magpayaman. Mahalaga na yung mga infrastructure project ay dapat totoong gawin, hindi substandard, hindi cost. Dahil alam niyo po hanggang ngayon, baha pa sa bahagi ng Kalumpit at ng Hagonoy. Hindi inasahan ng grupo na nasa kaligitnaan ng kanilang rally, susugod ang isang ambulansya at fire truck, pero hindi pala para harangin ang mga nagproprotesta. Ang layo ng voluntary emergency responders na ito, mag-ingay at hikayatin ang mga motorista na sumali sa pagtuligsa sa katiwalian. Sabi ng kanilang mga placard, hindi kulang ang pera ng Pilipinas, sadyang marami lang umano ang mga magnanakaw. Bandang mga 5:30 natapos ang kanilang programa dito sa parke sa tabi ng Kapitolyo. At yung mga nagdarally dito ay siya ring makikita natin sa Luneta ngayong linggo. Doon naman nila ipagpatuloy ang kanilang pananawagan ng pagpanagot sa sinasabi nilang lumastay sa pera ng taong bayan. Yan muna ang latest dito. Balik sa iyo, Mong. Maraming salamat, Fiona Jo. Ang sitwasyon sa Cagayan ay hinagupit ng Super Typhoon Nando. Mahigit 2,000 pamilya na ang inilikas doon. Live mula sa Santa Ana, Cagayan, Rose Ann Paredes. 12 oras na bumabayo itong Super Typhoon Nando dito sa Santa Ana, Cagayan. At kanina, pagpatak ng liwanag, lalo pang naramdaman ang lakas ng hangin at ulan na dala ng Super Typhoon Nando. Sa
pag-ikot namin sa ilang bahagi ng Santa Ana, hito naman ang nadatnan namin. Malalaking alon ang humahampas sa may port area, halos mag-zero visibility na rin doon at sa kalsada may mga punong nabuwal. Ang mga bubong ng bahay at establishmento ay halos matuklab na. Halos abutin na rin ng tubig sa dagat ang mga inaangat na bangka ng mga mangingisda. Sa latest situational report ng Cagayan, si DRRMO, mahigit 2,700 na pamilya na ang apektado ng Super Typhoon Nando. Ang nasa evacuation center ngayon mula sa iba't ibang bayan ng Cagayan ay nasa 2,100 na o nasa mahigit 6,800 na individual. Wala namang naitalang casualties parito sa buong Cagayan. Yan muna ang latest natin ngayon mula sa Santa Ana, Cagayan. Balik sa'yo, Mom. Maraming salamat at ingat kayo dyan, Rose Ann. Sumiklab nga po ang gulo sa pagitan ng pulis at ilang grupo sa Ayala Bridge, Maynila at may nagsunog ng gulong ng truck at meron pang namato. Tinatayang may mahigit 30 sugatan at dahil dyan, nakatutok live si Christine Lico. Payapa na po ang sitwasyon ngayon dito sa bukana ng Ayala Bridge matapos manggulo kanina. Ito makikita nyo sa likod ko, yan yung container ba na sinunog ng mga sangkot sa gulo. Nung bato ang mga sangkot sa gulo, pinaulanan ng bato ang mga pulis, kaya kung makikita nyo na bukas ang street side. Kinuha nila ang kanilang ipinang bato dito sa Center Island. Nabalot ng uso kanina ang bukana ng Ayala Bridge. Nagsunog kasi ang isang grupo ng mga kalalakihan ng gulong ng container truck. Ayon sa NCRPO, gusto kasi magkapasok ng gulo sa Ayala Bridge mula Luneta. Pero hinarangan ito ng pulisya dahil kanto na ng Malacanang Complex ang nasa kabilang dulo ng tulay. Kanina ipinorma ng mga pulis ang kanilang pansalag ng bato't bote ang mga kalalakihang nakatakip ang mga mukha. Ilang sandali lang umabante ang mga grupo ng mga pulis, pinalibutan nila ang isang bombero para makalapit sa container truck at mapula ang bagyo. Hanggang nagtakbuhan na ang pulisya palusob sa direksyon ng mga nanggulong kalalakihan. Nagpulasan ang mga kalalakihan pero may ilang mga inabutan at pinagdadampot. Ayon sa PNP, nasa 17 individual ang hinuli ng Manila Police. Nasa 30 pulis naman ang sugatan. Sabi ng NCRPO, sumobra na raw talaga ang nanggulo kanina, kaya kabilang daw sa isasampang reklamo ng NCRPO sa mga nahuli. Direct assault, vandalism, at destruction of property. Yan lang muna ang latest. Balik sa'yo, Mong. Maraming salamat, Christine Lico. Hindi lamang sa entablado ng ASAP makikita ngayong linggo si Ogie Alcacid, kundi pati na rin sa lansangan makikita ang OPM icon sa panawagan ng taong bayan na pananagutin ang mga sangkot sa umano'y korupsyon sa flood control project. Nakatutok live si Fiona Joe. Hindi lang si Ogie Alcacid, sumama rin sina Vice Ganda, Ann Cortez, Andrea Brillantes at iba pa. Kinumpirma ni Vice Ganda sa kanyang Instagram story ang kanyang pagdalo sa kilos protestang baha sa Luneta. Isang malaking pagtitipon na layuning ipanawagan ang transparency at pananagutan sa gobyerno. Ang nasabing rally ay bilang tugon sa mga isyu ng umano'y katiwalian sa mga flood control project na pinupunduhan ng buwis ng mamamayan. Isa itong mapayapang kilos na magsama-sama ang iba't ibang sektor ng lipunan upang ipahayag ang kanilang paninindigan. Yan lang muna ang update dito. Balik sa'yo, Mong. Maraming salamat, Fiona Joe. Sa intramurals ng paaralang Dituray National High School, nagtagisan ng galing sa larangan ng volleyball ang grade 10 at grade 11, kung saan wagi ang grade 11. Live ngayon si Butch Buldo. Sa isang mainit at maputik na labanan, nanaig ang grade 11 volleyball team matapos talunin ng grade 10. Nakakuha ng 3 sets ang grade 11 habang 1 set lang ang grade 10.
Ipinakita ng parehong koponan ang kanilang husay at determinasyon, ngunit mas nanaig ang disiplina at teamwork ng grade level. Maraming estudyante ang nakiisa at nagbigay suporta mula sa bleacher, dahilan upang mas lalong maging masigla ang paligsahan. Hindi naging madali ang laban, pero nagtiwala kami sa isa't isa at pakinggan namin ang mga utos ng coach. Masaya kaming naipanalo ito para sa aming batch. Samantala, asahan pa ang mas marami pang exciting na laban sa mga darating na araw ng intramurals, kabilang ang sipak, takraw at badminton. Yan lang muna ang latest dito sa Dituray National High School. Balik sa iyo, Mong. Maraming salamat, Butch, at iyan ang mga pangunahing balita ngayong araw. Patuloy naming ihahatid sa inyo ang makabuluhan at mainit na balitang dapat ninyong malaman. Muli, ako si CJ Samantha Nicole Mo, kasama ang buong Balitang MV, nagpapasalamat sa inyong pagtutok. Ito ang Mata ng Bayan, Boses ng Katotohanan.